Mga master, okay lang bang? Huwag niyong skip ang mga ad sa aking mga video kung okay lang mga master. Salamat sa solid na suporta po. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Out kay Norlisa Sugay, shout out kay Roberto Tolenti. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Lahat ay tumingin sa akin at tumingin ako sa iyo, huminga ng malalim, at ginawa ang panghuling paghahanda sa pag-iisip. Binigyan sila ni Han Sanchen ng halos 1 minuto, pagkatapos nilang masiguro ang lahat, winagaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay at binuksan ng ilang disipulo ang pinto. Orihinal, ang espesyal na sugo sa puti ay gustong mag-eavesdrop, pagkatapos ng lahat, ang espesyal na sugo na puti ay napakatalino at natural na kumilos ng maingat. Sa napakaraming tao na nananatili sa silid sa likod ng Han Sanchen, kailangan na maging magbantay laban sa iba. Gayunpaman, kung tutuusin, personal na pumunta rito si Han Sanchen, kaya natural na nahihiya siyang maging malapit sa bahay. Bukod dito, narito ang may-ari ng nayon, kaya natural na hindi siya nang ahas na gumawa ng maraming bagay ayon sa kanyang sariling ugali. Sa makatuwid, sa katunayan, ang pinakamahusay na pagkakataon ay nawala sa kanya at sa mga kamay ng sikat na tindahan. Tulad ng may-ari ng village, medyo malapit siya sa room, but unfortunately, mahirap talaga marinig kung ano ang sinasabi sa room mula sa ganoong kalayuan. Siyempre, sinuri na ni Han Sanchen ang distansya sa pagitan ng mga taong ito at ng kanyang sarili sa madaling araw, at naglakas loob lamang na sabihin ito sa mga disipulong ito pagkatapos makumpirma na sila ay ligtas. Nang makita si Han Sanchen na lumalabas kasama ang kanyang mga tao, ang may-ari ng nayon ay mabilis na umakyat kasama ang sagong nakasuot ng puti at hefeng. Salamat sa iyong pagsusumikap, kagalang-galang na panauhin, napakahirap para sa iyo na ilagay ang napakaraming tao sa aming sikat na tindahan sa iyong mga kamay para sa paggamot. Yes, distinguished guest, we represent a famous store, it will be unforgettable. Mahal na panauhin, ang iyong kapangyarihan ay kamangha-mangha. 3 tao, bawat isa sa kanila ay nakakapagsalita talaga ng pambabula, at talagang komportableng pakinggan. Gayunpaman, para sa mga taong nagkaroon na ng intensyon na tumalikod, ito ay ganap na mapagkunwari at ginawang gumapang ang kanilang balat. Ang kanyang ina ay nagbukas ng pinto dahil sa pagkahilo, na sa sobrang inis ay umuwi siya. Ikanaway ni Han Sanchen ang kanyang kamay, hindi mo kailangang maging magalang. Pagkatapos ng lahat, kailangan kong aminin na wala akong kakayahang pagalingin ang lahat pansamantala. Ano? Nang marinig ito, biglang nagulat ang may-ari ng nayon at ang sagong nakasuot ng puti. Siyempre, ito ay talagang kapareho ng mga naunang salita, sa mata ng lahat na malinaw na nagtaksil, ang ganitong uri ng pag-arte ay tunay na totoo, ngunit natatakot ako na ito ay makagalaw lamang sa kanila. Kung tutuusin, totoo nga ang nakikita ng lahat, bilang may-ari ng nayon, pati na rin ang mga nakatatanda tulad ng puting sugo at hefang, paanong hindi nila maiintindihan ang maraming sitwasyon. Siyempre alam na alam nila, pero nagpapanggap lang sila, kinailangan nilang maglagay ng nag-aalalang tingin para makita ng lahat. Sa ganitong paraan lamang natin mapapaginhawa ang puso ng mga tao at maipadama sa lahat na talagang nagmamalasakit sa kanila ang kanilang management team. Ngunit sa kasamaang palad, ang grupong ito ng mga tao ay naudyukan na ni Han Sanchen na maghimagsik, kaya nga, hindi lamang sila ay hindi naantig sa lahat ng mga maling alalahanin na ito, kundi sila ay puno ng pagkasuklam. Hoy, ang mga kapatid ng sikat kong tindahan, lahat sila ay mabubuting kapatid sa may-ari ng tindahan. Ang may-ari ng tindahan ay talagang nag-aatubili na bumitaw. Mahal na panauhin, dapat mag-isip ka ng paraan, kung magkano naman, gastusin mo na lang at babayaran ng sikat kong tindahan. Nag-aalalang sabi ng may-ari ng nayon. Ang espesyal na sugo sa puti ay sumunod malapit sa likod, oo, kahit na ano ang presyo, handa kaming magbayad para dito.
Pakiusap, tulungan mo ako, distinguished guest. Total, ito ang mga kayamanan ng aking sikat na tindahan at ang mga ugat ng aking sikat na tindahan. Sinabi rin ni Heifeng sa pakikipagtulungan. Ang mga pagpapahayag ng tatlong tao ng tunay na pag-ibig at pagpayag na gawin ang anumang kailangan nito ay talagang nakakaantig sa isang tiyak na lawak, ngunit nakakalungkot na halatang maling tao ang kanilang natagpuan ngayon. Okay, dahil sinabi niyong tatlo ito, ibibigay ko ang buhay ko para mabayaran kayo. Matapos ang kanyang mga salita, itinaas ni Han Sanchen ang kanyang mga mata at tumingin sa grupo ng mga tao sa kanyang likuran na hindi napili. Medyo malayo sa kanila ang grupong iyon ng mga tao. Una, ang kanilang pagkakakilanlan at kwalifikasyon ay nangangahulugan na hindi sila makatayo ng malapit sa may-ari ng nayon. Pangalawa, hindi sila pinili, at pakiramdam nila ay tuluyan na silang nasira. Sa makatuwid, ang isang grupo ng mga tao ay likas na malayo sa isa't isa. Ngunit ngayon nang marinig nilang sinabi ni Han Sanchen na maaaring may iba pang paraan, kahit na hindi nagutos ang may-ari ng nayon, tumayo sila at naglakad ng walang malay. Ito ay isang survival instinct, at karaniwang hindi na kailangang magbigay ng anumang mga utos na tumahol. Of course, conversely, no order can stop their survival instinct. To put it bluntly, maaari pa nga silang mawalan ng buhay, kaya paano pa sila mag-aalaga sa anumang bagay? Natural na napansin ng may-ari ng nayon na maraming tao ang nagkukumpulan sa likuran niya, ngunit wala siyang masabi. Tutal, sinabi ni Han Sanchen na may paraan, at maging siya ay curious na marinig ito. Pakisabihan mo ako, kagalang-galang na panauhin. Oo, distinguished guest, please speak, I am all ears. Pagkatapos marinig ito, lahat ay tumingin sa akin, at ako ay tumingin sa iyo, at pagkatapos ay tumingin kay Han Sanchen na nagtataka, lahat ay lubhang mausisa. Napabuntong hininga si Han Sanchen, sa totoo lang, sa huling pagsusuri. Ang makamandag na dugong ito ang aking paraan. Ang pagsira nito sa pamamagitan ng puwersa ay natural na magagastos, ngunit ang paraan ng pagsira nito ay hindi lamang ang paraan para masira ito sa pamamagitan ng puwersa. Tulad ng sinabi ng Diyos, siya ang pamamaraan ng Diyos, sa makatuwid, sa teorya, ang mga natutunan ang pamamaraan ng Diyos ay natural na lumikha at makontrol ang lason na dugo sa kanilang sarili. Kung gayon, sa ganitong paraan, natural na malulutas ang krisis ng makamandag na dugo. Pagkatapos marinig ito, malinaw na naunawaan ng lahat na ito nga ang pinakadakilang solusyon at pinakamainam na solusyon, at ito ay ganap na lohikal na magagawa. Natural, lumiwanag ang mata ng lahat. Dahil ang makamandag na dugo ay malulutas, nais kong anyayahan ka na ituro sa akin ang pamamaraang ito upang matugunan ang mga pangangailangan ng aking mga kapatid sa nayon. Oo, kagalang-galang na panauhin, nais ko munang magpasalamat sa iyo sa ngalan ng mga kapatid sa nayon. Sa sandaling lumabas ang mga salitang ito, ang may-ari ng nayon, ang espesyal na sugo na nakaputi at ilang iba pa ay talagang ang pinaka nasa sabik. Ang dahilan ay napakasimple, ito ay hindi lamang kasing simple ng pagpapagaling sa makamandag na dugo ng lahat, ang pinakamagandang bagay ay kung ang mga tao sa mga sikat na tindahan ay maaaring makabisado ang gayong mga lihim. Kung gayon kung gaano kalakas ang mga sikat na tindahan sa hinaharap, isipin mo, ito ay nagpaparamdam sa mga tao ng labis na pagkasabik. Kung tutuusin, nakita ng lahat ang mapangwasak na kapangyarihan ng makamandag na dugo, ang isang tao ay maaaring maging napakalakas kung magagawa niya ito, kung kayang gawin ng grupo ng mga tao, invincible talaga sila. Gayunpaman, alam din ng lahat na ang mga ganitong uri ng kasanayan ay medyo makapangyarihan, natural, maraming tao ang hindi man lang manggahas na isipin na ang mga ganitong klase ng kasanayan ay maituturo sa iba. Ngayon, nagkusa si Han Sanchen na ilabas ito, paano magiging malungkot ang mga taong ito. Sa katunayan, ito talaga ang kaso, bukod pa sa may-ari ng nayon at sa sagong nakaputing damit na tuwang-tuwa, ang mga alagad sa likuran nila ay lalo pang natuwa, nagawa nilang mabuhay mula sa isang desperadong sitwasyon. Lahat sila ay nahatulan ng kamatayan, mabuting tao, ngayon hindi na nila kailangang mamatay, sino ang hindi maligaya? Huwag ka nang masyadong masaya. Binuhusan sila ni Han Sanchen ng isang palanggana ng malamig na tubig, bagamat ang pamamaraang ito ang pinakasimple at pinakaepektibo, gayunpaman, ang pamamaraan nito ay isa sa aking mga lihim na pamamaraan. This method is profound and profound, how can I teach it to others easily?
Don't say that we are just partners, even if you are my servant, you may not be qualified to learn these techniques from me. Sa isang pangungusap, biglang napawi ang sigla ng lahat, hindi maitago ng lahat ang kanilang pagkabigo, at marami pa nga ang nalungkot. Alam din ng may-ari ng nayon at ng espesyal na sugo na nakaputi ang katotohanan, huwag magsalita tungkol sa iba, kahit na ilagay sa kanila ang bagay na ito, malabong ibigay nila ang sarili nilang mga sikreto. Higit pa, ang mga halimaw ay mas may kakayahan kaysa sa kanila, at natural na ang kanilang mga kasanayan ay mas advanced, sa makatuwid. Habang iniisip ko ito, mas iniisip kong imposible ito. Sobra na talaga ito. Gayunpaman, mula nang mabanggit ko ang bagay na ito, ibig sabihin ay matagal na akong nagpupumiglas sa aking puso. Although I have always looked down on you small humans, you are now on the same team as me, therefore, since we are on the same team, I naturally turn my elbows inward. Handa pa rin akong gamitin ang diskarteng ito para iligtas ang lahat, ngunit mayroon akong kahilingan. Muling nabuhay ang pag-asa, at ang may-ari ng baryo ay biglang nagsabi ng labis na nasa sabik, kung maglakas loob kang magtanong sa iyong natatanging panauhin kung mayroon kang anumang mga kinakailangan, gagawin namin ang aming makakaya upang matugunan sila. Oo, kagalang-galang na panauhin, kung mayroon kang anumang mga kahilingan, mangyaring huwag mag-atubiling banggitin ang mga ito. Maaaring simple o mahirap ang kahilingan kong ito, depende lahat sa gusto mo, ang may-ari ng nayon. Ngumiti si Han Sanchen at nagsabi, gusto kong tanggapin ang mga taong ito bilang aking mga disipulo, natural, maaari nilang lehitimong gawin ang aking pamamaraan at labanan ang pag-atake ng makamandag na dugo. Pagkarinig nito, biglang nabigla ang may-ari ng nayon. Ang mga taong ito ang pundasyon ng kanyang sikat na tindahan, kung may kukuha sa kanila, halos maubusan nito ang sweldo ng kanyang sikat na tindahan. Sa katunayan, ito ay naiintindihan. Bagaman ang may-ari ng nayon ay medyo inilalaan ang kanyang sariling mga mapagkukunan upang iligtas ang kanyang mga tao, hindi ito nangangahulugan na wala siyang pakialam sa buhay at kamatayan ng mga taong ito. Kung tutuusin, ang mga taong ito ay ang lakas ng mga sikat na tindahan. Kung hindi, ang may-ari ng nayon ay hindi gumawa ng maraming bagay upang iligtas ang mga tao. Pero ang mas masakit pa sa hindi nagligtas ng mga tao ay nagre-recruit na ng mga disipulo si Han Sanchen. Ito ay hindi lamang ang katotohanan na ang sariling mga tao ay mukhang patay mula sa ibang anggulo, ngunit ang pinakamahalagang bagay ay ang pagdaloy ng isang bagay at ang isa pang punto na pinaka hindi katanggap-tanggap sa may-ari ng nayon. Ibig sabihin, ano ang ibig sabihin kung ang grupong ito ng mga tao ay sumunod kay Han Sanchen? Ito ay, dahil ang kanyang sikat na tindahan ay walang kakayahan, at ito ay dahil ang mga tao sa kanyang sikat na tindahan ay lumipat sa iba. Hindi alintana kung ito ay isang friendly force conversion trick o hindi, ito ay isang kahihiyan. Yung subordinate na dinala mo good guy tumalikod at sumunod sa iba, ano sa tingin mo? Kahit na ito ay isang friendly na puwersa, ito ay gumawa ng iyong pakiramdam walang hiya. Ito, although totoo naman na partner tayo, Vips, ang mga tao sa sikat na tindahan ay mga tao sa sikat na tindahan kung tutuusin, ito, kung wala ito sa sikat kong tindahan, hindi ba't may dalang traidor ang magkapatid na ito? Infamy, hindi pumayag ang may-ari ng nayon, ngunit hindi siya makatalikod ng diretso, kaya ginawa na lamang niyang dahilan ang reputasyon ng lahat. Naisip niya na ang pagsasabi nito ay titigil sa bibig ni Han Sanchen, pagkatapos ng lahat, ang mga alagad ay hindi nang ahas na magsalita pa. Pero who knows pagkatapos niyang magsalita ay agad siyang sinampal sa mukha. Master, laging galing sa kampo natin ang VIP, kahit maging sekta tayo ng VIP, lagi tayong kampo ng sikat na tindahan, this is not considered a betrayal. Tama na yan, ang may-ari ng village, isn't this something special? Bakit basta-basta na lang nilagyan mo kami ng sombrero? Agad namang nagsalita ang maraming tao na ikinagulat naman ng may-ari ng nayon, kung tutuusin, para sa kanya, hindi niya akalain na ang kanyang mga nasasakupan at mga alagad ay direktang magsasalita laban sa kanya sa oras na ito. Kaya lang hindi siya makababa ng stage saglit, na sobrang nakakahiya. Nanlamig ang mukha ni Heifeng at nagmamadaling sumigaw, anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Magre-rebelde ka isa-isa, di ba? Kapag ang may-ari ng nayon ay nakikipag-usap sa marangal na panauhin,
hindi mahalaga kung oras mo na ang hamarang. Siyempre gusto ni Heifeng na iligtas ang mukha ng kanyang may-ari ng nayon, ngunit bihirang magsalita ang sagong nakasuot ng puti sa oras na ito. Alam na alam niya na ang mga bagay ay tila nagiging mas hindi komportable habang umuunlad ang mga bagay ngayon. Alam na alam din niya na tila nagsisimula ng maging mahirap lutisin ang mga bagay. Ngayon, umabot na sa breaking point ang isang conflict. Sa pag-iisip nito, sumimangot ang espesyal na sagong nakaputi at nagpakawala ng mahabang buntong hininga, hindi niya alam kung ano ang iniisip niya. Master, you heard it, this is not a betrayal, you and I have always been partners, we are all in the same boat, it's just a change of family, we still use our strength in the same direction. This is like a joint operation between the two armies, when encountering special situations, we will deal with them specially. We cannot continue to divide you and me here. If we have to make it so clear, then what kind of alliance is this? I think it can only be called utilization, right? Ang mga salita ni Han Sanchen ay agad na ikinagulat ng may-ari ng nayon. Kung susundin mo ang pahayag ni Han Sanchen, medyo malaki ang usaping ito, total iba naman talaga ang kalikasan. Samantalahin, malamang na magalit ang halimaw, at that time, let alone cooperation with each other, it will already be amataba if they don't start away with each other. Sa makatuwid, ang may-ari ng nayon ay hindi nang ahas na sagutin ang tawag ng walang taros, matapos pag-isipan ito, sinabi niya, mahal na panauhin, makatwiran ang sinabi mo, naniniwala rin ang may-ari ng nayon na ito na ang mga espesyal na bagay ay dapat hawakan ng espesyal, gayunpaman, walang silbi na pumayag ako. Alam na ni Han Sanchen kung ano ang pinaplano ng lalaking ito, ngunit nagkunwari pa rin siyang walang alam at nagtanong, hindi ko lubos na maintindihan kung ano ang ibig sabihin nito ng may-ari ng nayon. Ikaw lang ang may huling say. Sa baryong ito, may iba pa bang hindi mo mapagpasyahan, at walang kwenta kung pumayag ka, matapos magsalita, tumingin si Han Sanchen sa may-ari ng village. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po talaga sa walang sawang suporta po sa aking YouTube channel na talagang inaabangan nyo po ang bawat upload ko po. Bali mga masters, magkita-kita ulit po tayo bukas ng gabi at ngayon po ay magpapaalam po muna tayo. Bali mga masters, bye-bye!